Hi guys, gandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko lang mag-share ng or magpasalamat sa Panginoon sa isang taong pag-iingat niya sa akin maging sa trabaho ko. Gusto ko rin salamatan yung mga mabubuting nangyari sa akin at yung hindi magagandang nangyari. 17 years niya akong iningatan sa GLC sa pagiging driver. Nakapasok ako noon sa GLC 2007 September. Doon unang biyahe ko nung natanggap ako is Berong. Mahirap ang biyahe ng Berong noon. Mahirapan ang daanan. Then nung bali natanggap ako pero reliever lang muna ako as a driver. Pag kailangan nila ng pag over na sa oras yung driver, ako naman ang papalit kasi 12 hours lang. Bali sa Shell noon kasi bawal kang pag naka 12 hours working ka na, bawal ka mag-continue. Violation yun. Maraming patakaran yung Shell noon dahil sakop kami ng road trans. Sa road trans kasi maraming bawal, lalo sa mga overspeeding, harsh braking, uminto sa mga dapat hindi sa mga designated na hintuan. Kumbaga kung anong authorized na hintuan mo, doon ka lang. Ganun yan noon. Tapos nagkaroon ako ng unit, nagka-unit ako, nakadrive din ako ng CTX. Nalipat ako sa 311, dala yun ni Uncle Sixto, uncle ko. Ang daanan kasi noon sa Berong talagang hirap po talaga. Sabihin na nating lahat ng nervyos sagsama-sama na dahil sa putik. Pag hindi madaanan yung tulay, doon ka sa detour. Yung detour pag binabaha, maraming graba, maraming malalaking bato. Hirap yan noon. Sa daanan, sa kalsada, sa iba pa. Basta parting Berong ang biyahe namin noon. Ang daan kasi namin noon, Quezon, ikot ng Napsan to Puerto. Kasi wala pang signal yan dyan noon. Batuan pa yan. Pinagbabawal din kaming dumaan doon pero tumatakas lang kami dahil wala rin GPS. Nawawala yung GPS namin kaya dumadaan kami. Mas mabilis kasi pag dumaan ka ng Quezon, diretso ka ng pa Napsan, tapos bayan sa Puerto, mas mabilis ang daan kung kumpara doon sa pagdaan mo ng Quezon, Berong, pag diskarga mo Berong, babalik ka na naman, matagal, malayo. Kaya ang bilis. Pagbalik namin ng garahe, may tawag naman na may biyahe, pipreload namin yun. Sa totoo lang, maniwala kayo sa hindi, awa ng Diyos, 4 years ako, magpo 4 years na ako, 2007, 8, 9, 10, 2011. Sumusweldo po ako ng 80 sa isang buwan. 80, malapit din 90. Kasi ang Berong noon talaga malakas ang biyahe. Yun ang biyahe namin na kalakasan at malaki rin yung bayad. Depende rin sa karga mo, depende rin sa dala mong truck. Tapos pag kabiyahe mo, pipreload ka naman, kinamagaan, biyahe ka naman, preload ka naman. Kahit na bawal kaming dumaan, pumipilit kaming dumaan kasi para mas mabilis at makapag-load uli. Yung time na yun kasi ang Petro noon, ayaw pa nilang dumaan ng Quezon pag lalo na pag maulan. Kasi ang hirap po talaga. Masasabi mong parang ayaw mo nang dumaan sa kalsada pero dahil tawag ng trabaho, kailangan magtrabaho. Yun ang doon habol namin magtrabaho sa Berong. Yung Berong kasi malaki ang bayad sa amin. Yun din ang sabi ko, depende sa laki ng truck o compartment. Mayroon kasing 16, 14,000, 16,000, 18,000, 30,000 yung laki ng tanker na dinadala mo. Yung sa akin kasi dala ko dati 16,000 ang laman, kaya nasa 3 plus din, 3,600 3,000 plus I think noon. Balikan yun. Ang sa helper kasi 20%. Tapos sa driver, per biyahe lang kami. Wala kang biyahe, wala ka rin sahod. Naamin ko na
malaki ang pera na dumadaan sa akin noon. Nakakapag-tight sin ako ng maayos noon, pero nung marami na akong nakikilala, marami na akong nakasalamuha, doon unti-unti ring nawawala ako sa landas na tinataha ko, yung landas na dapat na sa Panginoon. Totoo nga sabi nila na pinalangin ko sa Panginoon na makapasok ako sa trabaho, ngunit yun din pala ang maglalayo sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya sa akin. Itong 2022, maraming mas matindi ang nangyari sa akin. Anong mga nakaraan ba pala? Yung pera ko nga pala napunta sa 7 star. Sa mga nakakaalala ng 7 star, kaway-kaway po dyan. Malaki rin ang nawala sa akin sa 7 star. 2 days na lang sana, payout na, nawala pa. Tapos itong 2022, pagdating ng March, kasi March ang birthday ko, nagkaroon ako ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Nakala mo natatakot ka na hindi mo maintindihan. Tapos nung tumuloy-tuloy, naiwan ko yung truck doon sa Tagbarongis, sa una ng sigsag. Kasi nga, nagkaroon ako ng takot na hindi ko maintindihan. Akala ko noon na high blood ako. Sumakay ako ng motor kasi walang pasakay sa akin ng 4 wheels. Na iniisip ko na para ako mamamatay na hindi na makakarating ng ospital. Sumakay ako ng motor kasi yung motor lang nagpasakay sa akin. Nakarating kami ng Adventist. Nang dumating ako ng Adventist, nawala din. Tapos yung nasaulian ako, sumusumpong-sumpong palagi. Tapos noon, pagkadating ng March, April, May, June, July, ito namang September pa, basta pa berber na, sinumpong na naman ako. Bumabalik siya na matatawag ko na anxiety attack o panic attack, parang ganun siya. Tapos ito namang huli ngayong November na, hindi ko alam kung anong buwan na yun, December, na punta ako ng Adventist kasi inatake na naman ako noon. Nung makita ko si Wilson dito na dumadaan, pinara ko, sabi ko, son, ihatid mo ako sa hospital kung pwede. Tapos nung tumatakbo na kami kasi si Jocelyn nag-atin ng meeting sa high school, dinaanan din namin. Sabi ko, parang hindi na ako abot ng hospital kasi ang pakiramdam ko talaga mamamatay ako, na hindi ko maintindihan sa pakiramdam. Sabi nga ni Wilson, kaya sa mula ka ng dugo, putlang-putla na ako, alos puti ako eh. Abang tumatakbo, tinatanong ko palagi, nakapikit lang ako, malayo pa ba hospital? Malayo pa, pakibilis naman ang takbo. Pero nung makarating na kami doon, nawala din yung pakiramdam ko na yun. Nagpa-kuha ako ng dugo, nagpa-ECG, nagpabasa ako ng tibok ng puso ko. Tapos lahat ginawa. Alam nyo yung lumabas, normal naman siya lahat. Normal na normal. Walang makita. Maliban lang doon sa counting sa dumi, meron lang counting infection, yun lang naman. Tapos nung pagkagabi, basta malaki na gastos ko sa Adventist. Pagkagabi, pumunta naman kami pagkagabi umuwi na kami. Tapos pagka umaga napunta ako kay Pastor June, nagpa-pray over ako sa kanya. Naglabas ako ng ilang mga kasalanan ginagawa. Prayan niya ako, nilihan niya ako ng kamay, pinatong niya yung kamay sa akin, kamay niya. Kasi nga kung sakali man anumang mangyari, at least nakapagsisi ako ng maayos. Then nung pagka naman, parang sinusumpong pa rin ako palagi. Pumunta ako kay Dr. Yap, may binigay siya sa akin para sa stress na gamot, katulong naman. Tapos may nakapagsabi sa akin na baka daw nalason ako. Hindi yung lason na lason na yung iniinom, kundi lason na gawa ng tao. Pumunta ako sa isang kilalang manggagamot, o tawagin nating albularyo. Sabi niya sa akin, merong gustong pumatay sa'yo. Yun ang sabi sa akin. Kaya sabi niya, sige, inumin mo to, mababawasan ng kaunti ang nararamdaman mo. Bumalik ako ng Bernes sa kanya, ginamot niya na ako. Sa totoo lang, nasaulian ako. Alam nyo, yung mga panahon na yun, naniniwala naman ako sa ganyan. Kasi kung matatandaan ninyo,
si Paraon ay si Moises nung sa lupan ng Egypto, nung hiniling niya sa hari ng Egypto na ilabas yung mga Israel sa bayan ng Egypto, yung bayan ng Israel, para pakawalan niya at wag na maging alipin pa ng Egypto. Ang nangyari doon, 'di ba, nagkaroon ng mga balang ng tubig, naging dugo. Yung isa pang nakakamangha doon, kung mapapansin niyo, yung baston ng ng hari ng Egypto, itinapon niya sa sahig, naging ahas, 'di ba? Pero nung itinapon ng Moises yung tungkod niya, naging ahas na mas malaki, kasi nga mas makapangyarihan ng Diyos natin. Kinain niya yung tungkod, yung ahas ng bodyguard ng hari ng Egypto. Kung napapansin niyo kung napapanood niyo yun. Kaya naniniwala ako na meron ng mga agimat o may mga ganun ng mga nakapagpagamot, dahil nga yung iba ginagamit sa masama, yung iba naman ginagamit sa mabuti. Yung iba ginamit sa masama, tulad ng ginawa na ako ng masama. Ang point ko doon is yung parang tao rin na umiinom ng vitamins, pag nakalimutan ng vitamins, hindi na nakapag-inom, manghihina ka. Ganon din ako sa spiritual na buhay ko. Inaamin ko na hindi ako nakakapagsimba, hindi na ako nakakapag prayer fasting, hindi na ako nakaka-attend ng prayer meeting. Marami na akong kasalanan na nagagawa. Mayroong mga tao na nawala dahil sa akin. Kaya nga sinasabi ko na lang, kung talaga mangyayari sa akin yun ang kabayaran ng kasalanan na nagawa ko, tatanggapin ko. Dahil kasalanan ko kung bakit mayroong mga taong nawalaan ng dahil sa akin. Guys, hindi ko sinasabi ito para ipahiya yung sarili ko, kundi sinasabi ko to para ako dati, active ako sa simbahan. Naligaw hanggang sa pinaalala ng Panginoon na naliligaw na ako ng landas, nakakalimot na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buong taon na pag-iingat sa akin, at mahal niya pa rin ako. Patuloy niya akong kinaawaan at binibigyan ng biyaya o proteksyon. Kaya nga sabi ko, kung makalipat ako sa ibang howler, pagbubutihin ko yung trabaho at magiging unti-unti akong magsisimba, mag-aatin ng prayer meeting. Marami akong dapat iyak sa kanya. Sa totoo lang, sa kanya mo lang mararanasan yung iyak na hindi mo nararanasan, na parang pinapalo ka ng magulang mo na sobra pa. Iiyak ka na lang dahil sa emosyonal, sa paghingi ng tawad sa kanya. Naniniwala po ako na si Jesus Christ na parito sa lupa ng aral, at tapa ako sa krus, at nung pinako sa krus, namatay, at sa ikatlong araw ay nabuhay. Siya yung at pumuntas sa kanyang ama na nasa langit. Ang ama at ang anak ay isa. Kaya nga, purihin ang Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya sa akin. Walang ibang pangalan kundi na makapangyarihan sa lahat kundi si Jesus Christ lang. Sana huwag niyong kakalimutan na patuloy na maglingkod sa Kanya. Sa mga dating nakakilala, huwag niyong baliwalain, kasi mahirap. Mas okay, ang nabasa ko doon, mas okay na hindi ka nakakaalam ng katotohanan na nawala ka, kaysa naman nakakaalam ka ng katotohanan na tumalikod ka. Mas malaki ang kasalanan nun. Ang hirap. Papasalamat ako sa pastor namin, kay Pastor Jun. Salamat po. At sa mga ibang kapatiran na patuloy na nanalangin sa tuwing may prayer fasting team. Alam kong ipinapanalangin nyo maging ating bansa. Sana tulungan nyo pa rin ako. Pag-pray nyo rin maging aking mga anak na makatapos sila sa kanilang pag-aaral. Makatapos lang ng pag-aaral yung tatlong anak ko, masaya na ako. Sabi ko nga sa kanila, kung sakali makatapos sila, kanila yung sahod nila, hindi naman ako kuha. Akin din yung sahod ko. Okay lang yun.
Guys, ano man ang relihiyon natin, alam kong may iba't iba tayong paniniwala. Huwag niyong kalimutan magpasalamat sa Panginoon, kay Jesus na nasa langit. Siya lang ang pwedeng tumulong sa atin, wala nang iba. Marami pong salamat. Muli, nagpapasalamat din ako sa buong team ng GLC sa 17 years kung kasama sila o sobra pa sa 17 years. Ang hinihantay ko lang naman ay yung bayad para makalipat kung makahanap pa iba ng trabaho. Kung wala, di ano na lang ako, tambay na lang ako sa bahay. Pwede naman siguro mag-vulcanize. Salamat guys, salamat. Mag-pray sana ako pero hindi na lang. Alam ko naman lahat tayo meron tayo mag-pray. Salamat sa Panginoon, kay Panginoon Jesucristo na siyang dakila at tumubos ng ating mga kasalanan. Maraming salamat guys. Mag-ihaw na ako, mag-barbecue kasi ako. Happy New Year sa inyong lahat. Bye bye.